Hello, hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for June 2025. Nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. Ano yung mga wishes mo, mga dreams mo, yung mga bagay na gusto mong matupad this month? Virgo, ano po yung mga manifestations nyo, mga wishes, plans, and dreams, and goals na gusto nyo bang matumbok this June? Gamitin nyo po ang aking comment section bilang inyong manifestation board at isulat nyo po dyan. Pwede rin in detail yung mga wishes, mga I claim, I manifest, especially mga bagay na gusto mo talaga makuha this month. And the spirit guides and the frequencies and energy ng mga yan ay talagang mas mabibilis yung pag-acquire ng mga katuparan na yan. So use my comment section as your manifestation board, Virgo. So, Virgo, tulad na kagawian ha, kung naman lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Virgos yun. Kaya relax ka lang dyan, talasan mo ang iyong intuition para makuha mo yung akmang messages na kalob sa iyo ng ating spirit guides sa reading mo today para sa buwan ng June. So, kalahati na tayo ng taon. Grabe, ang bilis-bilis ng mga buwan at mga araw. So, ano ang mga dapat mong abangan this month? Sit back, relax, Virgo, and let's enjoy this reading. Thank you again, Virgos, for all of your donations. At saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa iyong generosity and kindness po dito sa James Tarot PH. So, Virgo, simulan na natin. Ano ang naghihintay sa inyo sa buong buwan ng June? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the King of Wands. Beautiful visions of the future. In the area of what you want, you have the Four of Cups. Beautiful, beautiful. In the area of what you need, you have the Four of Swords. Wow, may dalawa ka ng 4 dito. 4 means you are protected, you are guided, you are supported. Kaya kung ano man ang mga balak mong gawin, huwag kang mag-alala. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Swords. In the area of your near future, you have the King of Cups. Wow, 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 wow. In the area of your challenge this month, Virgo, you have the Eight of Cups. Ooh, interesting. Pag-usapan natin to later. In the area of your fortune this month, you have, wow, Six of Swords. Pag-usapan natin to. Very, very in detail ha. Mamaya pag-usapan natin. In the area of your divine advice, you have the High Priestess. And your outcome this month, Virgo, pagpasok mo ng July, you have the Eight of Pentacles. Lovely, lovely. You gotta be very, very busy. Congratulations. So at the bottom of your deck, you have the Two of Wands. So Virgo, ngayong buwan na ito is a very special month for all of us. Mga kapwa ko Virgo dyan, ano po ba birthday nyo? Kasi ako po ay September 18. So ano pong klaseng Virgo po kayo? Comment down below kung ano po ang inyong birthday at saang parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nanonood po ng ating reading for today. So, Two of Wands ang nasa energy ng iyong background this month. So, sinasabi dito, Virgo, have a clear plan. Clear plan kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin this month. Ano yung mga gusto mong tumbukin, saan mo gusto pumunta, ano yung mga hurdles, o kaya mga tasks, o kaya mga pangarap na gusto mong magawa this month. Para daw magkatotoo yan, para daw magkaroon ng, tawag dito, tangible, na pagkakatotoo. Sinasabi rin ng spirit guides mo na magkaroon ka daw talaga ng konkreto at clear na vision and plan on how you want to accomplish that. And also saying here na kailangan mo daw mag-take ng risk, Virgo, this time around. Kailangan mo daw kumawala sa iyong comfort zone. I'm seeing someone na parang gustong makapunta sa ganitong lugar o kaya magawin yung isang bagay na parang feeling mo sobrang imposible o kaya feeling mo kaya ko ba to, magagawa ko ba to. So this time around, sabi ng spirit guides mo, yes, you can. You can with the Two of Wands here. Pero ang kinakailangan lang talaga, Virgo, sa'yo, ay humakbang ka. Gawin mo yung pinaplano mo, tuparin mo yung mga visions mo, yung mga dreams mo. Sa ngayon, ang kinakailangan, tinan mo siya, nakatayo siya sa kanyang bakod, itong si Two of Wands, pero nakatanaw na siya doon sa malayo at gusto na niyang i-try. Gusto niya subukan yung pangarap, yung kanyang plans, and gusto niya itong magawa sa kanyang reality. And in order for him to do that, kailangan talaga niyang pumunta doon sa mga unfamiliar experiences, unfamiliar territories, unfamiliar ways na hindi pa niya nagagawa before. So this time around, Virgo, tinatawag ka ng yung spirit guides to step into the unknown, do something unfamiliar, pero dapat nakabase ito sa iyong konkretong mga plano. Don't risk something na hindi mo pinaghandaan, okay? Ang tawag doon ay, tawag dito? Tawag doon,
anong tawag doon? Yung mga risks. Nasa dulo na ng dila ko pero hindi ko masabi. Calculated risk, yan. Kailangan mo ng calculated risk this time, Virgo. Hindi pwedeng sugod lang ng sugod for something without planning. So this time, planners naman tayo, Virgos. Parang natural naman sa atin yung magplano ng kahit anong bagay, kahit nga papunta lang sa palengke, we plan things, diba? So dito, paalala ng Spirit Guides, if you want to do something new in your life, especially sa pagtupad ng mga pangarap mo, you have to take the risk and you have to do something na taliwas sa iyong comfort zone. So bago natin basahin itong napakandang reading mo for this June, let's have first some life messages. Kung ano yung mga pointers at mga bagay na kailangan mong isipin, kailangan mong pagtuunan ng pansin, kailangan mong isabuhay this whole month of June. Kuha tayo ng tatlo. First, you have loneliness. So, ngayon daw, I know that I am never alone. So, this June daw, wag mo daw isipin na mag-isa ka. Huwag mo isipin na ikaw lang tumatahak na landas na ito, na ikaw lang pumapasa ng lahat. Probably this month, kailangan mo isipin na, okay, kailangan ko hanapin yung mga taong nagmamahal sa akin genuinely, yung mga taong nandyan for my betterment, at yung mga taong na mahal ako whether I'm up or down. Ito talaga kailangan mo isipin na ano yung mga bagay na hindi ko mararamdaman na hindi ako alone at hindi ako lonely. So, I'm hearing na ito kailangan mo daw positive thinking para hindi mo ramdaman yung loneliness and you are not alone, okay? Another pointers na kailangan mo isipin this month, doubt, I release the need to know all the answers. So, kailangan daw alisin mo yung mga duda sa isip mo, especially going to the things and to the places na super unknown sa'yo, unfamiliar. I release the need to know all the answers. So, hindi mo daw kailangan malaman lahat ng sagot pag ginagawa mo isang bagay. Parang excitement daw ang hinahanap mo this time around. And also, developing your skills and parang mas kinikilala mo this time around ang iyong sarili while doing your goals or while accomplishing the task. Alisin ang pagdududa sa sarili, okay? Another message we have, patience. I accept that everything happens in divine order. So ngayong buwan daw sinasabi ng Spirit Guides mo, Virgo, magkaroon ka ng mahabang pasensya ngayong buwan ng June, especially sa pagtupad ng mga pangarap mo. So tatlong bagay ang kailangan mo isipin this month. Loneliness, hindi ka mag-isa, hindi ka malungkot. Doubt, alisin ang mga pagdududa sa sarili. And patience, habaan ng pasensya sa mga bagay na ginagawa mo. Okay? So start na tayo sa iyong reading. First, ilan ang iyong major arcana? You have 2? Or you only have 1? Oh, the High Priestess. Wow. Dito sinasabi, may mga bagay daw talaga na hindi natin alam o hindi tayo sure. Mga bagay na sekreto sa atin. Sometimes we just don't know kung tama ba to? Tama ba to ihakbang ko? Tama ba tong pupuntahan ko? Am I doing the right thing? Sigurado na ba ito? So ito yung mga natural na mga bagay na hindi natin alam moving forward. Ito nangangailangan ng maraming tiwala sa sarili. So this month, especially ngayong buwan na to na June, Virgo, sinasabi ng Spirit Guides mo, bilang nag-iisang major arcana sa iyong buong spread, sinasabi dito na ngayong buwan na ito ay pagkatiwalaan mo daw ang iyong intuition. Kung ano yung kutob mo, pagramdam mo na ito yung dapat mong gawin at pinagnilay-nilayan mo, tapos bukas yun pa rin ang gusto mong gawin, that means your intuition is calling you, telling you na ito talaga yung dapat mong hakbang moving forward. Okay, Virgo? Listen to your intuition this month. Okay? Start na tayo sa iyong reading. At the center, you have the King of Wands. King of Wands telling you na parang magkaroon ka daw this month ng vision. Katulad dito ng Two of Wands. Vision of what you truly want. Ano ba yung mga pangarap na gawin ni Virgo ngayong buwan na ito? Makapag-abroad, magsimula ng bagong trabaho, lumipat, magsimula ng bagong negosyo, mapaaral ang mga anak, saan, kailan, paano. So, dito parang sinasabi ni Spirit Guides mo na kaakibat ng mga pangarap, dapat nakikita mo talaga in detail yung mga vision. Kasi yung mga vision na yun, parang yung threshold eh. Parang ganyan tutumbukin mo eh. Kailangan nyo na maabot mo eh. Halimbawa, gusto mong maging board passer, ganyan. O kaya licensure exam passer. So, kailangan ma-vision mo sa buhay mo. Parang act as if. Si King of Wands kasi parang siya yung CEO ng buhay niya eh. Alam niya kung paano gagawin to, ano yung tamang timpla, saan ilalagay, ano yung mga requirements, ano yung mga dapat na effort na ilalaan niya. So, be the leader of your life this month, Virgo. At kaakibat niyan, yung mga plano and also tapang to step out of your comfort zone and never doubt yourself. Never doubt yourself. Ganon si King of Wands. Alam niya kung ano yung mga pangarap niya, alam niya kung ano yung tutumbukin niya, alam niya yung mga wishes, dreams,
na hindi siya papapigil kanino man. Hindi siya makikinig sa naysayers, hindi siya makikinig sa pangda-down ng ibang tao. Ito yung pagkakataon na pagningasin mo pa yung fire within you to accomplish the things na gustong-gusto mo. Ang maganda kay King of Wands, nakatingin siya sa past, Virgo. Yung mga past na pinagdaanan niya, yun yung gagamitin niya para naangkla o mga pointers na gagamitin niya para pag may ginawa siyang bago, alam na niya kung ano yung mga bagay na iiwasan niya. Mga red flags, green flags, yung mga illusions na ay, alam ko na yan. Hindi ko yan pupuntahan because naranasan ko na yan before. So this time around, sinasabi ng spirit guides mo na gamitin mo daw yung mga pinagdaanan mo in the past para alam mo moving forward kung ano yung malinaw na hakbang na pwede mong simulan. Okay, Virgo? The King of Wands is being clarified by the World card. Wow! So this time around talaga nakikita ko dito accomplishment, success, acknowledgement. I'm seeing you trying to succeed into something. So meron kang sisimulan daw ngayon, Virgo, this month. And malapit mo itong magawa. Malapit mo itong matapos. Madali ito for you. Ang kailangan mo lang talaga, katapangan na gawin ang gusto. Huwag papapigil kanino man. At nagkaroon ng konkretong plano at humakbang ka, tapangan mo ang sarili mo na gagawin mo talaga. Whether familiar ka na dyan o hindi pa o kaya talagang totally hindi mo alam o hindi mo pa nagagawa ito before. I'm also seeing here na you have the world into your own hands, Virgo. Nasa kamay mo yung buong mundo at magagawa mo yung kaya mong gawin. We are very, very analytical, we're very systematic, we're very practical. Alam natin yung mga ginagawa natin at talagang nagpaplano tayo every step of the way. And nakikita ko dito na kakayanin, mamaniin mo lang ito. Kailangan mo lang talaga ng dalawang bagay, Virgo. Katapangan at konkretong plano. Okay? So, apakaganda ng simula. You have the world here. And also, dalawang bagay, Virgo, then, you have the world, you have the Two of Wands, at meron pa pala isa, meron ka pang Six of Swords, and meron ka pang Eight of Cups here. Bali, apat. Apat na cards ang nagsasabi sa'yo this time, Virgo, na ikaw ay magka-travel. There will be traveling involved sa buhay mo this time around. Pwede ring bakasyon, o mag-aaral ka somewhere, magkakaroon ka ng trabaho somewhere else, o kaya magkakaroon ka ng traveling abroad or on a different city. So may paggalaw dito. Nakita ko. In the month of June, traveling is a very, very important. Pwedeng kahit sa kalapit bayan lang. Kasi parang meron kang gugugulin o gagawin sa buhay mo this month na kailangan sa'yo na travel. So congratulations. Enjoy that travel and make the most out of it, Virgo. Okay? In the area of what you want, you have the Four of Cups here. Four of Cups telling you, ano ba yung mga, medyo abala ka this time, Virgo, this month of June. Abala ka sa pagkuha ng mga bagay na matagal mo nang minimithi. Meron ka mga hinahangad makabili ng ganito, makabayad sa ganyan, mabuo na yung ganyan. I'm hearing na meron ka matagal ng pinagkatrabahuhan o kaya matagal nang iniisip parang, please God, kapag ito tumbok ko, aking-akin na to. Hindi ako papayag na hindi ko to makuha. Kaya siguro talaga ang alab-alab mo dito with the King of Wands here, telling yourself na, there's no other way. I'm gonna do this. I'm gonna win. I'm gonna accomplish. And success is mine. Nakita ko doon yung tapang mo. Kaya ngayon talaga nilalaban mo yung mga bagay na gusto mo. Ano ba yung mga gusto mo makamit this time, Virgo? Especially sa buwan ng June. Makabili ng kotse, makabili na ng bahay, o makalipat na, o kaya manalo sa loto, o kaya makapag-abroad. Especially ang dami ng cards mo dito telling about traveling. So dito nakita ko yung mithiin mo. Kaya siguro talaga sobrang tapang mo na ngayon na sumubok ng bago, mag-risk, and you're planning on doing this. So congratulations. The Four of Cups is being clarified by the Empress card. Yes, meron ka talagang binubuo. Meron ka talagang gustong ipanganak na bagay na alam mo na kapag ito nakuha mo, hayahay ka na. O kaya ito yung katuparan na matagal mo na dinadasal. I'm hearing someone na ang tagal mong binuo yung mga papeles o ang tagal mong ginugol, yung makuha lang yung credentials, yung mga permits, yung mga documents na kinakailangan para sa trabahong gusto mo makuha this time around. And talagang minsan medyo may inip factor na from you na parang paano ba to matatapos, paano ba ko ba to makukuha, saan ko to dadalhin, saan ko to ilalapit para matapos na. Kasi meron kang nilalakad meron kang binubuo, meron kang hinihintay na mangyari o development. I'm seeing both here waiting for announcement na naririnig ko. You're waiting for someone to call you or text you telling the good news, because parang ito na lang yung I'm hearing, ito na lang yung last point
Yes, eto na lang yung last point na kapag nakuha mo, alam mo na dire-diretso na. Madali na ma-accomplish yung mga bagay na tinatrabaho mo this time around. So congratulations because nakikita ko dito na malapit mo na siyang makuha. So Virgo, congratulations sa inyo. In the area of what you needed daw kailangan mo Virgo this time around, pahinga. Yes, pahinga and also detaching yourself paminsan-minsan kasi baka sobrang nakatutok ka na sa endeavor na yan, nakatutok ka na sa tinatrabaho mo to the point na sobra ng stress, sobra ng pagod, nauupos ka na, nababurnout ka na. Sa sobrang burnout, para nawawalan ka na paunti-unti ng energy at nawawalan ka na rin somehow ng pag-asa and hope. Naka-apekto kasi yan kapag sobrang pagod, sobrang stress, sobrang worrying, kilos ng kilos, lahat ng effort mo nilalaan mo doon, nakakaupos yan ng energy at nakakaupos yan ng pag-asa. So make sure na bigyan mo ng space, hindi naman porke nagpahinga ka hindi ka na consistent o hindi ka na nagtatrabaho for that o hindi ka na seryoso. No, minsan kailangan mo na talaga magpahinga in order for you to really recharge and have that full energy so that every day makalaban ka pa rin sa mga bagay na ginagawa mo. Tama naman na yung taking risks mo yun. May tapang ka na, ginagawa mo na, sinisimulan mo na, and you're focused on that. Pero lagi mong iisipin na ang katawan mo ang iyong puhunan, katawan mo ang iyong kapital, and especially in the approach of your dreams. So magkaroon ka ng time for recreation, time for bakasyon, time for rest, magpahinga ka, lagi mong bibilangan ito. Ang nakita ko, kailangan mong schedule ito, Virgo. Schedule your sleeping patterns. Kailangan 8 hours o kung hindi mo kaya na 8 hours, kahit man lang 5 to 6 ay maalat mo every day. Karoon ka doon ng sistema. Karoon ka ng sistema para sa iyong pagtulog at pagpapahinga. Okay, Virgo? The Four of Swords being clarified by The Two of Swords. Yes, may mga bagay ka talagang pinag-iisipan ngayon. Sobrang gulo ng isip mo. Pero sinasabi ng Spirit Guides mo, pahinga ka naman minsan. Like I said kanina, we have the 4 and 4 here telling you na protected ka naman ng Spirit Guides, Virgo. Huwag ka mag-alala. You're doing your best and your Spirit Guides are there protecting you, guiding you, and they're also doing their effort and their part para maipagkabit sa iyo yung mga bagay na minimithi mo. And I'm hearing dito na minsan meron ka daw desisyon ngayon na parang hirap na hirap kang gawin. I don't know kung gaano kalaking desisyon ito, malaki man o maliit, pero parang pero kang pinag-iisipan na gawin and then minsan pinagpapaliban mo and then minsan parang super pressure para sa iyo kung paano mo siya sasagutin o paano mo siya gagawin. Sinasabi ng Spirit Guides mo, ipahinga mo daw muna. Virgo, ipahinga mo daw muna yung pagde-decide sa isang bagay. Parang kasi pag nagpahinga ka o kaya lumayo ka parandalian, magkakaroon ka ng kalinawan ng isip. Pag nagkalinawan ka ng isip, saka ka makapag-decide. So ngayon, huwag ka daw muna mag-decide on things without giving it a timeline. Parang bigyan mo daw muna ng oras o araw yung pagde-decide para makahinga. Makahinga ka, makahinga yung isip mo so that mas luminaw ang isip mo. Okay, Virgo? In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Swords. So ngayon, nakita ko na parang there's curiosity and parang readiness in your heart na kahit na parang hindi mo totally naiintindihan, Virgo. Parang, okay, gagawin ko to. Papunta ako sa gantong agency. Hindi ko sure kung matatanggap ako. Hindi ko sure kung tama na ba yung credentials ko. Tama na ba yung mga experiences ko. Pero hindi, pupunta pa rin ako doon. Titignan ko kung makakapasok ako. So, ito yung Page of Swords para sa iyo, Virgo, na parang ngayon, nagkaroon ka ng tapang within you to try something na hindi ka naman ganun kasigurado. That's what I'm hearing. Pero may sigasig in your part na, okay, try ko kaya, why not? Why not i-try natin? Kaya ngayon, nakita ko sa'yo na you're ready to conquer something because meron kang sigasig sa puso mo to really, this time around, i-try ko kaya. This time around, subukan ko yung plano ko, why not, di ba? For others, I'm seeing here na kaya parang gusto mo nang gawin, yung mga balak na gusto mong gawin this time around, yung mga goals, yung mga plano, because meron kang information na nakuha, meron kang tawag, text, or call from someone na parang, uy, Virgo, wala nang ganito, walang ganyan, why not i-try mo? So parang meron ka nalaman a certain information that made you step up and magplano and moving away from your comfort zone and parang sinabi mo sa sarili mo, this time, ihahakbang ko na. This time, susubukan ko na because I'm ready, because parang feeling mo, ayaw mo magsayang ng oras, and that feeling mo din, parang kaya ko naman matutunan yan habang ginagawa ko. Kaya ko naman siyang aralin habang sinusubukan kong i-accomplish yung mga ginagawa ko. So may readiness in your heart kahit na hindi ka totally aware of what's gonna happen or yung total information from that. Ngayon parang
okay na yung alam ko, ihahakbang ko na, ganyan. So, the Page of Swords being clarified by the Sun, yes. You want to be free, you want to be happy. Ngayon kasi parang nakikita ko na may mga dati kang ginagawa na parang hindi ka na masaya, hindi ka maligaya, o kaya feeling mo sinasakal ka, o feeling mo nire-restrict yung makakayanan mo, o feeling mo parang very hopeless and very helpless ka sa nakaraang mo endeavor o nakaraang mong relasyon. Kaya ngayon parang you want to try something new. Kaya ngayon nag inquire ka, nagkatanong-tanong ka, nag-research ka, and then kahit feeling mo, kakayanin ko to. I have everything that I need. And you're in the pursuit of your total happiness. Gusto mo itry eh. I'm hearing gusto mo kumawala. You want a new environment, kaya talaga meron travel dito. Gusto mo makawala sa isang bagay, sa isang sitwasyon, kasi hindi ka na masaya, especially here with the Four of Cups. Meron ka ng, ayoko na nito, hindi na ako maligaya dito, gusto ko nang hanapin yung para sa akin, gusto ko nang buuin yung for me. So, I'm very, very happy for you because mayroong active movement from you na gusto mo makamit talaga yung gusto mo. In the area of your near future, you have the King of Cups here. King of Cups telling you this time around na in the near future, meron kang kalakasan, meron kang parang okay, I'm at peace. Okay, I'm entering a life kung saan okay ako, yung gusto ko nandito na may pera ko pang gastos. Parang hindi ka gagahol, hindi ka nag-struggle, hindi ka nag-worry. Tignan mo si King of Cups, magulo yung paligid niya, pero siya nakaupo siya doon. Hindi siya bothered. Unbothered ka, Virgo, in the near future. You have your money, you have your job, you have your goals, you have your recreation. Hindi ka nababother ng other people, wala kang kaaway. Yung parang kahit anong noise o kahit anong triggering factor outside, hindi ka papaapekto, and you're just very, very happy. A peaceful life in the near future. And lagi mong papairalin yung isip mo more than yung emotions. Ngayon parang sobrang emotionally matured ka na hindi ka na talaga maapektuhan nino man. Ano? King of Cups being clarified by the Hanged Man. Yes, nakita ko dito na I don't know why, parang you're a wiser person in the near future, Virgo. You understand kung ano yung mga pinanggalingan mo. You understand kung ano yung mga bagay na sinugal mo, yung mga bagay na sinurrender mo, yung mga bagay na pinagsakripisyohan mo. And now you truly understand the beauty of life. Yung parang, okay, naintindihan ko na hindi ko na yan aasarin o hindi ko na yan bibigyan ng buhay. Pag merong mga nanggulo sa'yo, merong mga nang away sa'yo, hindi mo papatulan because you understand life. Tulad ni Hangman, bumaliktad talaga siya para maintindihan niya yung sitwasyon. Hindi agad siya papatol, hindi agad siya magkasalita, hindi agad siya magbibigay ng kuro-kuro depending sa anong ginawa sa kanya o ano yung sitwasyon. Ngayon parang wise ka na talaga at very, very smart ka na in the near future. Nobody can disturb your peace, okay? In the area for challenge this month, Virgo, ito naman ang medyo talaga namang napakaganda rin for you. You have the Eight of Cups. Ang challenge sa'yo, nakikita ko dito, are you willing to sacrifice or mag-settle for less o aalis ka at hahanapin mo yung para sa'yo? Nakita ko dito may pag-alis, may paglayo, may pagsubok, may pag-try sa mga bagay na para sa'yo. Na parang this time around, kakawala na ako sa takot ko, kakawala na ako sa nararamdaman ko na comfort zone. I need to try something new para magkaroon ng mga bagong bagay sa buhay ko. And with the Eight of Cups, ito ang pumipigil sa'yo. Yung takot, yung kaba na magsimula. Yung fear of the unknown. So, sabi ng spirit guides mo, lalarga ka na ba o hihinto ka? Gogora ka ba o mahatakot ka na naman at mananatili ka sa comfort zone mo at hindi ka aalis? So, there is a notion for you. Aalis o hindi? Magka-try o hindi? Nasa sa'yo yung power this time, Virgo, to really ask yourself, ready na ba ako? Tatapangan ko ba? Kasi kung tatapangan ko, ang dami ko magagandang makukuha sa buhay ko. Pero kung hindi, at happy ka na dyan sa area na kung nasaan ka ngayon, well, nasa sa'yo ang freedom, okay? The Eight of Cups being clarified by the Queen of Swords. Yes, nasa sa'yo talaga yung kalakasan this time. Are you gonna try something new? O ikaw mismo ay nag-iisip na ba for the future? Handa ka na bang iwan ang mga dapat iwan, especially family members? O kaya trabaho o mga pangarap na talagang hindi na para sa iyo eh. Hindi na maaasahan, wala na mapipiga, alam mo na kailangan ng iwan yon. And here with the Queen of Swords, magkaroon ka doon ng malinaw na vision of your future. At panindigan mo daw yung mga gagawin mo. Wag ka agad aatras o wag ka agad panghihinaan ng loob once na may mga struggle, once na may mga aberya here and there, para tiyan ng ating journey. So, wag ka daw aatras and magkaroon ka na paninindigan sa mga choices mo. In the area of your fortune, ito yung maganda for you. Ano man ang tatahakin mo, papunta ka na sa patahimik na buhay mo, Virgo. Especially here, magkatugma ang iyong King of Cups na future at ang fortune mo ngayon.
So sinasabi dito, nakita ko kapayapaan ang makukuha mo in the near future. At saka ngayon ang simula niyan, Virgo ha, parang paalis ka na sa isang era ng buhay mo na wala nang hindi ka na magulo, hindi na parang nag-i-struggle, hindi ka na nakikiusap, yung parang every week wala kang pera, tapos na yun eh. Unti-unti ka na pumupunta sa tahimik at magandang buhay, yung fantasy land na ine-envision mo para sa buhay mo, makabili ng ganito, makabili ng ganyan, makapag-provide ng ganyan, makatulog sa gabi na walang alalahanin. Nakita ko talaga dito na papunta ka na sa katahimikan, yung parang masaya, tahimik, peaceful, harmonious life for you. At mag-uugat yan, alam mo ko saan, Virgo, sa tapang mo, na i-try yung mga bagay na gusto mong gawin ngayon. Kapag tinapangan mo at nag-come out ka of your comfort zone, maaabot mo yung transition into something good, okay? The Six of Swords being clarified by the Six of Swords being clarified by the Six of Swords. So sabi ko talaga, yung Dawn of Fortune mo, talagang nasa transition ka na patungo sa magandang buhay mo. So congratulations. Dito ka na, malapit ka na, Virgo. Wow. I'm seeing talaga very, very happy and abundant life for you moving forward. So congratulations. In the area of your divine advice, like I said kanina, High Priestess, may mga bagay ka daw na hindi alam ngayon. May mga bagay na parang, ay paano to, paano ganyan, hindi ko maintindihan, hindi ko alam gagawin ko. Okay lang yan. Okay lang pag minsan hindi natin alam kung ano yung direksyon, kung ano yung patutunguhan. Pero dapat magkaroon ka ng vision of what you want. Pero yung proseso minsan, okay lang kahit hindi ka sure. Okay lang kahit feeling mo, tama ba to? Para okay lang minsan kahit na yung patutunguhan, alam natin na si God na ang bahala doon. Pero sa ngayon, gagawin ko muna yung plano ko. Gagawin ko yung tatahakin kong konkretong plano na naisip ko for myself. Pero yung kasiguraduhan na parang may assurance, si God na ang bahala doon. And don't always try to stress yourself out on these things. Yung mga sagot daw sa mga problema natin, yung mga sagot sa mga what if, paano, ganyan, ibibigay daw ni God at the right time. Sa ngayon, pagkatiwalaan mo yung sarili mo, yung intuition mo, kung ano yung kung ano yung tamang gawin at kung ano yung maling gagawin, alam mo na kung ano yung iiwasan mo. And also trust God. Trust God na dadaling ka niya sa right path, okay? The High Priestess is being clarified by the Five of Swords. Yes, like I said kanina, huwag mong problemahin yung mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Huwag mong hayaang ma-stress ka sa proseso ng mga bagay-bagay. Tignan mo siya, mas iniisip niya yung stress more than yung mga success niya, yung kaligayahan. Mas pinaprioritize niya o mas binibig deal niya yung mga nega o yung mga, paano ba to, paano ba yan, ano gagawin ko. Imbes na ma-stress ka, gawin mo lang yung kaya mo every single day and let God bring you to the good outcome. At hayaan mo gawin mo lang yung mga kaya mo and let God do the rest. Okay? Trust your intuition sa mga bagay-bagay. Okay? Yung outcome mo na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine, Virgo. Ano pa yung mga karagdagan nilang gustong ipaalam sa'yo this month of June? Napakasaya ko for you sa June natin. Ako, kalahating taon na tayo. Abangan nyo po yung rest of 2025 reading natin. Siguro mga next week, i-upload ko yan. So, unang-una, you have finger warning you of a problem either now or in the near future. So, may mga problema pero kayang-kaya mo namang lagpasan yan because tayo mga Virgo, we're very, very analytical. We're very systematic. Kayang-kaya natin yan. Another message you have, Box, you will receive a gift o meron daw regalo sa'yo this month. Abangan mo yan. Another message, you have older man, dealings or relationship with an older man. So, kung meron kayo mga matatanda sa bahay, sa buhay mo ngayon, baka kailangan mong asikasuhin siya o kailangan mo siyang bigyan ng importansya ngayong June. Especially Father's Day ang June. So, baka tatay mo yan o lolo mo. Another message, you have Rose, romance is in the air o sa mga naghahanap po dyan ng romansa. This month, magkakaroon ka ng solid o magandang development sa iyong love life. Another message, you have hammock, taking a vacation physically or mentally. Sabi ko sa iyo, di ba kanina, kailangan mo muna magbakasyon, kailangan mo muna magpahinga, kasi may mga bagay sa life mo na parang kailangan mo muna dumistansya para maisip mo yung mga tamang desisyon, mga tamang plano, mga tamang hakbang. Okay? Another message, you have August. Oh, meron bang mga bagay na mangyayari sa iyo sa August o importansya sa iyo sa August? This is very important for you. So kung meron man po sa inyo dyan na alam mo na importante sa iyo August, this is a confirmation that this message is for you. Another message, you have horse, short journey. So meron daw mga gagawin ka this time na parang ang bilis. So meron matutupad sa iyo na mabilis this time kasi may short journey ka. So talaga nasa transition ka na, congratulations. Meron kang hakbangan ngayon o meron kang gagawin na mabilis mo makukuha ang resulta, congratulations. Another message, you have purse.
Pay attention to your finances. O, paalala ng spirit guide sa'yo, Virgo, this month. Alagaan mo daw yung mga expenses mo, yung mga lumalabas at pumapasok. Make sure na nakapag-ipon ka at make sure din na yung mga binibili mo at pinaggagastosan mo ay talaga namang budgeted, okay? Another message, you have Parrot. Someone will gossip about all of your secrets, so relax ka lang. Yung mga bagay na sekreto ay sekreto lang at huwag mo masyadong idadivulge sa ibang tao yung mga personal mo at mga private information mo. Okay, last message, we have Broom, new home, new attitude. So, may darating sa yung bago. Like I said kanina, may travel talaga with the World card. Meron ka pang 6 of Swords sa dalawa, meron ka pang 8 of Cups, and then the 2 of Wands telling you talagang may travel. May new home, new adventure, new work, a new place to live, or new adventure sa isang lugar kung saan nandun ang swerte mo. So congratulations, Virgo. Ang yung outcome this month, Virgo, you have the 8 of Pentacles. I'm seeing here, may magandang resulta sa area ng iyong trabaho. Whether tatawagan ka ng boss mo, giving you a reward or giving you aumento sa sahod, o kaya meron kang mentor na tatawag sa iyo telling you the good news about your job. Meron kang pinilahan before, meron kang pinasahan ng document, pinasahan ng application, and you will hear the good news at the end of this month or sa kabuuan ng buwan na ito telling you na yung mga pinlano mo at ginawa mo meron ng bunga. So congratulations because may pag-alagwa sa iyong kaperahan based on your trabaho, based sa passion project mo o pinagkakaabalahan mo this time. Pwede rin sa negosyo, may darating na mga bagong kliyente, dadami na yung parang ipon mo o kita mo. So this is you earning money and earning a lot sa mga bagay na pinagsumikapan mo at pinagtrabahuhan mo sa buwan na ito. Congratulations, Virgo. Asahan mo yung pera this month kasi talaga nakikita ko dyan, bunga yan na paghihirap mo. The 8 of Pentacles being clarified by the Queen of Cups. Yes. Wow, you'll be very, very happy. Tatlong card ito ng kapayapaan, Virgo. The King of Cups, the Six of Swords, at saka Queen of Cups here. Payapang payapa. You're very, very happy. You're in that place sa parang lahat serene and lahat ng bagay na gusto mo nandoon. So, I'm hearing may paglago sa tinatrabaho mo and you'll be very, very happy. Galak na galak yung puso mo because you're in the stage leveling up ng buhay mo na. Yung mga bagay na gusto mo nakuha mo, hindi ka nag-struggle sa pera, hindi ka nag-struggle sa paano bukas, paano sa ganyan, baka matanggal ako, baka wala akong pera. Wala na yung struggle na yun. Walang-wala na yung struggle na yun and you're set. You're set off in life and patungo ka na sa katiwasayan ng buhay mo. Wow! Especially pagpasok ng June, ang ganda-ganda. Pagpasok pala ng July, I'm sorry. So, this is really a very abundant, peaceful, and a very harmonious and napakagaan na June for your Virgo. Wow! That is your June 2025 reading, Virgo. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.